Good evening, good morning, good afternoon po sa inyo lahat. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. Ako'y bumabati kay Mirna, kay Mrs. Alcantara na monetize siya. Congratulations, Miss Mirna, Susan Summers, Ruby Ana, Yeren Catral, Ana Marie Gutierrez, etc. Mga kababayan ko, may kasabihan tayo na ang isda ay nauuli sa sariling bibig, mga kababayan ko. Although ito si appointed congressman Abante, mga kababayan ko, inamin niya po talaga na naglalabi po sila sa mga kontraktor. Ang sabi pa nga niya, wala raw siyang kaibigan ng mga kontraktor sa SIS District, mga kababayan ko. Kung tutuusin, mga kababayan ko, pwede siyang matanong, maimbestigahan, mga kababayan, kasi hindi naman pinagbabawal na mag-recommenda kayo, pero ang pinagbabawal talaga yung mamumusyento nga ang mga ibang politiko natin. Hindi natin nilalat ang mga politiko, ang mga congressman, congresswoman na namamera, mga kababayan ko. Pero tignan nyo na lang doon sa Bulacan District, ilang distrito ba yun? 6 din. Bilyon-bilyon piso ang napunta sa mga politiko, mga babayan ko. Kailangan pa ba mapunta sa kanila yon? Di ba dapat mapupunta yon sa DPWH? Sa dito pare, walang honest DPWH, mga bayan ko. Department of Worst and ewan ko. Pakinggan nyo si Benny Abante, si congressman appointed. My contractors when the president began to list down all the contractors, and I'm so glad na wala doon sa listahan ni Presidente. Talaga? But when you say my contractors, that might be misconstrued, sir, na kayo ang pumipili ng contractor, kaibigan nyo si contractor. Wala akong kaibigan contractor. Sabi mo may contractor eh. Nahuli ka na sa mo sa bibig mo, ikaw na nagsabi mismo. Ay, ewan ko sa'yo. Kaya kanina nag-hearing na sa second hearing ng Blue Ribbon Committee, talagang ang nag-isa ron, yung Diskaya. In fairness, pumunta sa hearing naman yung si Sara Diskaya, mga babayan ko. Pero, nag-isa ng husto ni Senador Jinggoy Estrada, mga babayan ko. Tingnan natin. Ito, mga babayan ko, yung second hearing ng Blue Ribbon Committee, mga babayan ko. Alam mo, wala akong nakita mga sobrang mga milyonaryo na na 28 ang kotse. Baka si Lucio Tangan, ang kotse lang yan, 3 Si Ramon Ang, siguro pinakamarami 4. Si Manny Pangilinan, siguro pinakamaraming mga luxury car niya, siguro mga 5. Pero ito, mga babae ko, si Diskaya, although she is a contractor, a private person, grabe yung mga kababayan ko, grabe yung mga sasakyan niya. Ito, pakinggan nyo yung tinanong ni Jinggoy Estrada. Grabe, ibang klase. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, mga kababayan ko, may mga tao talaga, may mga siguro private person na nangongolekta ng sasakyan. Pero 28, actually 40 nga yan Hindi na binanggit yung iba. Nakalimutan na nga ni Sara Diskaya yung mga sasakyan Pero mga kababayan ko, yung Bentley, magkano yun? 30 million. May 20 million na Mercedes-Benz. Yung Maybach, yun ang pangarap ko, yung Maybach Range Rover, wow, grabe. Ano pa ba yun? Yung Escalade. Ang mamahal nun. yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa Grabe. 28 po. 28 lang. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, Wala sir. Cadillac. Saan binili? Cadillac, ayun. Saan mo binili? Sa dealer po.
Sino dealer? Dito, local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises, tsaka yung isa auto. Mga kababayan ko, ang construction company ni mga Diskaya po, si Curly, itong si Sarah, siyam po, mga kababayan ko. May tinanong nga, si Senador Estrada, Chinggoy, na pa mga nagbibiding-biding daw, yung siyam na company ni Diskaya, mga kababayan ko, siya rin naglalaban. O, sila rin naglalaban yung siyam na kumpanya ni Diskaya, mga kababayan ko. Maski matalo pala yung 8, manalo yung isa sa siyam na kumpanya ni Diskaya, sila pa rin ang kikita. Tinanong pa ni Senador Jinggoy Estrada kung may kilala siyang tao sa DPWH. Ang sabi naman ni Diskaya, Sara, wala po. O sa third hearing, mga babayan ko, maglalabas ng sulat si Senador Jinggoy Estrada na i-impeach to si Mrs. Diskaya na she's telling a lie. Art. Dito sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka Import? No po. Hindi, meron naman talagang, ang nag-i-import maybe, yung dealer, hindi yung private person, mga babayan ko. In fairness naman. Dito may dealer ng mga... Yes po. Rolls-Royce, may dealer ng Rolls-Royce dito. Po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung ano tawag dito, yung Cadillac and Escalade. Cadillac Escalade, gano'n? Yes po. Mahal na. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Sa lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila. Dalawa yung Grabe, dealers no? mo? Yes, What other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, nabili niya. Mercedes. Yes po. Mercedes-Benz. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan yung gagamitin? 4 ang anak. 8 kotse na luxury cars. Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to... 4 kids lang. Iba-iba Hindi eh. mo tig-isa, pero 20, ilan yan? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. Meron pa nga yan, yung malaking van para sa family para long driving. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi. Kinita naman siguro nila yan. Diba, billion piso ang kinita niyan Muibi sila lang ng kotse sa isang taon, minsan isang piraso. Yung nakaraan taon daw, 3 ang binili nila. Ay, mayaman talaga, O, ipakita pa natin yung iba dyan. Meron nga dyan yung isang sino ba yun? Yung Wawaw. Nininervous yung kontraktor. 37 anyos, nininervous. Hindi makatingin kay Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan. Kasi, meron siyang ghost project sa Bulacan. Hindi niya mabanggit ang Bulacan, mga babayan ko. May mga handlers to, mga babayan ko, mga kontraktor na to. Imposibleng wala ang nangyari ngayon, mga babayan ko, di ba, yung vlog ko kahapon, yung Lunes, about kay Bunoan, ay nag-resign na siya yung linggo ng gabi. Hindi ko alam, nag-resign na pala, mga babayan ko. Ang pumalit, ito, mga babayan ko. Hindi po. Ito, mga babayan ko, ang pumalit kay Manny Bunoan ba yun? Yung sekretary ng DPWH. Pinaltan na siya ni Marcos, tinanggap yung resignation Ang pumalit ay ito. Nakaupo pa lang sa DPWH, pinagutos sa agad ni Secretary Vince Dizon na iban. Secretary Vince Dizon, mga babayan ko, Transportation Secretary yan. Hinugot na lang doon. Ewan ko kung sinong bagong Secretary ng Department of Transportation nga. Ito. Habang buhay ang mga contractor na may mga palpak na proyekto. Pinagre-resign din niya ang lahat ng opisyal sa ahensya. Alam mo, para sa akin siguro tama lang na habang buhay yan. Yung ma-blacklist, mga babayan. Kasi sinasayang lang ang pera ng taong bayan Di mo, ang daming mga nasira, mga babayan dahil sa substandard nga. Minsan Mindoro na lang, mga babayan, walang mga bakal, maski di unong bakal man lang, talagang semento, buhangin lang, at lupa.
pinagre-resign lahat. Hindi, mawawala sila ng kita. Mabuti naman kung ganun. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Harili. Grabe ang pagbaha sa Quezon City nitong Sabado. Biglaan at matindi. Kaya naman agad itong pinuna ng bagong kalihim ng DPWH na si Vince Dizon. Matapos ang kanyang panunumpa sa Malacanang kaninang umaga. Giit ni Dizon, hindi mangyayari ang mga palpak na flood control projects kung walang sabwatan sa loob ng DPWH. Kaya agad siyang nag-utos. Mag-courtesy resignation ang lahat ng opisyal mula undersecretaries hanggang district engineers. Ano mangyayari kung mag-resign lahat? May mga papalit pa rin yan. Yung mga papalit. At saka, Secretary Vince Dizon, huwag ka sanang kainin ng sistema. Maybe siguro kasi dati kang tauhan ni Pangulong Duterte, matino ka naman, pero huwag ka sanang mapapadala sa pera. Kasi pag binigyan ka ng 1 billion, ewan ko lang. Pero wag naman sana. Bigyan natin siya pabigyan natin si Secretary Dizon ng mga ilang buwan. Meron pa rin mga susulpod dyan ng mga nangungurakot dyan. Ang ginawa ngayon ng Senado, ang Blue Ribbon Committee, ganyan ng umaga, yung mga di umaten, may subpoena sila at saka kinuntem na sila. May warrant of arrest pa. Utos ng Pangulo, palitan ng mga korap. Hanapin ang mga matitinong tauhan para sa mga sensitibong posisyon. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagdurusa. It is unacceptable. Hindi na lang 1 taon ang ipapatupad na blacklist sa mga contractor. Habang buhay na. Gagawin na itong lifetime Buti o nga. habang buhay laban sa mga korap. Buti nga. Maaaring unang sampula ng mga contractor sa mga palpak na proyekto sa Bulacan at Benguet na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ang isang project, isang contractor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. Blacklist at saka i-demanda pa, ikulong. Di ba? Hindi pwede yung sige, okay na lang, mulis ka na. I-demanda at saka ipakulong. At kung sino naman ang handlers niya ng mga politiko na hindi naman nila lahat, kasuhan din. May kaakibat din pong kaso yan. Ilalatag na rin ng Malacanang ang executive order para sa isang independent commission na susubaybay sa mga anomalya. Posibleng isama rito ang forensic investigators, abogado at justices. Independent. Pangulo Marcos, ang sabi ko sa iyo, ang suggestion ko sa inyo na ako'y maliit na tao lang, mag-outsource na tayo. Ibang bansa na ang gagawa niya maski mahal. Although sa ibang bansa talagang bumaba rin pero madali mag-subside. Bumababa agad mga kababayan ko. Kailangan ang sewage system natin, ang mga pipes natin, kasing laki ng bahay nga para once and for all, yung nangyari last Saturday nga po, ang sabi ng Pag-asa, yung ulan na nangyari, yung ulan na yon is pang 5 araw. Yung Katipunan dati, hindi binabahayan. Yung circle, hindi masyadong binabahayan. Ang Commonwealth, may mga part na binabaha, pero hindi lahat. Kasi, anong Commonwealth, talagang binahalat mga kababayan ko Di ba? Kaya once and for all na, Pangulo Marcos, mag-outsource na tayo. Para walang pakinabang yung mga ibang politiko dyan na nangungulimbat, yung mga kontraktor na mga palpak mga trabaho, para happy lahat ang mga Pilipino. Alam nyo, tayo mga Pilipino kasi matimpiin tayo Hindi natin kung kailan tayo yung magsik Yung isang araw sa Indonesia, yung isang member ng parliament, binato yung bahay. Sinunog pa ata ibang mga bahay dun Dapat ganun tayo pero hindi man tayo violenting country. Matimpiin pa rin ang Pilipino. Pinanatan ni Commission will be the investigative arm
they will make recommendations. Sino yun? As to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito, or i-ombudsman, o dalhin sa DOJ. Okay lang. Nagbabalita mula sa Frontline. Kailan kakasuhan Pangulong Marcos? Dapat ngayon na, bukas na. Mga kababayan ko, yung mga si Saldi Corao at yung kapatid niya, di umano nasa ibang bansa na raw. Yung makapalang mukha, yung Bicolano. Alam mo, may mura sa Bicol, ito Ayun, ayoko sabihin Tapang-tapang nyo kay Pangulong, kay BP Sara, tapos ngayon, aalis kayo ng bansa para matakpan yung mga nyo, pinagagawa nyo. Babalita kay Bernie Abante. Congressman, maghihinay ka, baka may mag-file sa iyo ng dyan, ng ethics committee, or baka idemanda ka kasi talagang binulgar mo na talagang nagre-recommenda kayo na hindi naman dapat. Technically pwede, pero ang hawak nyo ang mga contractor. May kilala kayo sa DPWH. Kaya yung ibang mga congressman dyan, humanda kayo, pero ako'y nagdududa kung anong mangyayari sa investigation dito Parang lang to drama lang to. Mag-sample kayo, Pangulong Marcos. Mag-sample kayo para matuwa naman ng Pilipino. O ilang taong ka na lang. Halos ka na lang 2 years and 8 months ka na lang ata O sana naman magpakita ka ng gilas, Pangulong Marcos, hindi yung panay pasyal mo may mga inspector naman yun At kay bagong Secretary DPWH, Vincison, ay magtrabaho ko na mabuti. Pagbibigyan ka namin. Huwag ka sanang madala sa sistema. Huwag ka sanang lamunin ang sistema. Dahil pag ang pera ay pinag-uusapan, alam niyo naman yan, mga kababayan ko. Pera nga ng billion yan talagang. Yun ang mga kababayan ko, paki-like and share lang, paki-subscribe lang Again, congratulations kay Miss Mir na monetize ka na. Salamat po, ingat. Bye.